And bis, no, yun yung tanong ng ating kabes, kung saan daw pwedeng matin ng workshop kasi gusto ko ring mag buy and sell na dito, ano kabes. Diyan sa may ano po, sa may Gem Lab dyan sa may Wakwak, sa may Guadalupe, oh. Pwede kayo mag-inquire dyan kung gusto nyo talagang matin ng workshop. Pero alam ko, may kamahalan po sila eh. No? Yung Gem Lab Philippines. Kasi minsan din, naka-attend din ako ng workshop dyan. Ano yun, ang topic naman nun ay diamond grading workshop, ano. Isa kasi ako sa, wala akong binayad doon dahil isa ako sa napili ng kumpanya para umattend ng workshop na yun. So, hindi lang naman kami lahat pinalad para makapag-attend. So, isa lang po ako sa pinalad na umattend ng diamond grading workshop po yun. No, best. Ngayon, marami kang pwedeng attendan doon. Meron silang gold. May iba't ibang klaseng workshop po yun. No? Medyo may kamahalan lang. Kung kaya na sa budget, mas maganda rin po talaga doon ka umattend ng workshop. Pero ito yung advice ko, best. Kung gusto mo talagang interesado ka talagang magbabayansin ng ginto, huwag ka muna umattend agad ng workshop. Para mas madali mo siyang makuha yung mga workshop na attendan mo pagdating sa jewelry or sa ginto. Ang una mo gagawin, best, pwede kang aralin muna nag-self-training ka lang. No? Pwede ka naman bumili ng mga yung mga appraising tools. No? Isang set po yan, nabibili mo sa Shopee, sa Lazada, ano. So, pwede kang bumili doon para kahit sa bahay ka lang, magpa-practice ka o aralin mo yung pag-uri ng ginto. Marami naman tayong mapapanood sa YouTube. May mga vlogger, kung nagtuturo sila kung paano i-appraise or kilatisin ang isang jewelry best, no? Katulad ko, may mga video ako dito sa channel ko, no? Ma-check mo naman yan, matingnan nyo po kung paano uriin yung mga iba't ibang kilatis ng ginto. Ngayon, best, kung may nabili ka ng gamit, tulad ng nitric acid, may yung pinakamalaga yung nitric acid, blackstone, so kailangan mo rin ng ash, cigarette ash, no? At marami pang iba, makikita nyo yun sa vlog ko, papanood nyo po. Ngayon, kung mayroon na ako kayong ganyan, best, tinan mo yung mga vlog ko, or pwede rin sa ibang vlogger, rin mo yan, mag-research kayo, or yun nga, sasabayan niyo po yung mga tinuturo ng mga vlogger, yung tulad sa channel ko, sasabayan niyo lang po kung paano kilatisin, yung ang dito, paano kunin ang uri, mga best. Pero, bago mo gagawin yan, kung halimbawa, meron ka ng gamit pang kilatis, bago mo gawin yan, pwede mong, una mong gagawin, aralin mo na din yung, kapisaduhin niyo po yung mga stamps, hallmark stamps ng mga jewelry, ganun po. Tapos, yung mga, hindi lang gold, syempre, kunin mo yung mga silver, platinum, mga iba't ibang klaseng precious metals. Kasi sa mga jewelry po kasi, hindi lang naman gold eh. Pag sinabing gold, pag sinabing jewelry, hindi naman puro gold lang. So, iba't ibang klaseng precious metals yan. Nandiyan yung platinum, palladium, silver, gold. Yun yung mga precious metals po na pwede nating ma-encounter once na gusto mo nang magbabay and sell. Aralin ang isang pagdating sa mga jewelry. Best na huwag kang lang nakapokus sa isang gold. Kasi marami po ang precious metal ka pwede ma-encounter. Kasi katulad ng jewelry, hindi naman porket nagbabay-sell ka, nabibili ka na ng jewelry, hindi naman lahat lumalapit sa'yo, puro gold lang. May platinum, mamahalin din yung klaseng jewelry ng mga platinum. Pwede rin mo kayo sa silver, dahil ang silver ngayon, unti-unting tumataas na ng presyo, best, no? So, yun muna ang gagawin mo
sumasabay kayo, panoorin mo yung mga vlog, panoorin mo yung mga vlog ng mga vloggers kung paano mag-uri. Tapos para makakuha kayo ng paraan, yung mga basic po na technique, dapat aralin niyo po yun talaga kung paano mag-uri, paano yung pinaka-importanting mga mahalagang gagawin ninyo sa pag-appraise, no? Paglagay ng abo, paglagay ng acid, pag-kiss-kiss, pag-kuskus dun sa blackstone, no? Kung bago nyo kiskisin, kung anong dapat mong gawin, yun po yung dapat mga isa sa mga basic po na dapat ninyong malaman. Kaya, pag mayroon na kayong alam, kahit pa paano na hindi naman 100% dahil parang ano lang kayo, self-training lang kayo, no? Kung mayroon na kayong mga alam na ganyan, yung mga pinaka mahalagang bagay na sa pag-appraise, pwede na ho kayong umattend ng mga workshop na gaya na sinabi ko sa GemLab, or magkakuha lang kayo ng marunong din ng mga eksperto, pwede kayo magbayad lang din para magturo sa'yo, para one-on-one, tuturuan ka, no? At bakit ko sinabi na dapat bumili ka muna ng gamit at mag-self-training ka muna bago ka mag-workshop? Para ko kasi kung ano yung natutunan mo sa pangsarili mong training, no? Pag nag-attend ka na ng workshop kasi, madali mo lang ma-absorb ang mga ituturo dun sa workshop. Yes. Hindi ka na maghahabol. Hindi mo na pagdating sa mga stamps, pagdating sa mga ganyan, ganon, no? Ay kung meron ka ng mga alam, meron ka ng mga stock knowledge, so magagamit mo na yun. So yung mga bagay na matutunan mo sa workshop, makakapulot ka na doon para ma-perfect mo na yung dapat mong malaman pagdating sa jewelry, no? So nandun yung may encounter mo, may correction, no? Yung mga correction kung ano yung matutunan mo na balik pala. So doon sa workshop, may correct yun. Best, no? Ganun po yan, no? Ngayon ang gagawin ninyo kung talagang interesado kayong matuto, at maganda po yung na isip nyo. Dahil yan ang pinakamagandang negosyo na malayo sa stress. At sigurado kang kikita dun sa gagawin ninyo. Best na negosyo na papasukin. Kaso lang, kailangan po talaga ng malaki puhunan dyan. Kasi biro mo, tinan mo na yung mga per gram ngayon ng mga per gram ngayon ng mga gold ngayon. So sa ngayon, ang 18K, nasa 7,000 more or less, no? Meron pa nga mababa doon. Kung bibili nyo yan, mas mababa pa doon sa 7K, tapos bebenta mo. So pabago-bago kasi ang presyo niyan, no? Sa 24K, mga ganyan, nasa 8 plus or 9,000 po. So, ganun po, no? Best. Kaya pag may alam ka na, yun lang, kailangan mo talaga medyo malaki-laki puhunan. Pero wag ho kayong masyado magtago ng ginto. Dahil baka mamaya, katulad ng nangyaring mga nakarang panahon, ang biglang bumagsak yung ginto. So, hindi ko na-explain sa'yo kung anong reason. May vlog din po ako niyan. Yan po yung gagawin, no? Kung baguhan ka pa lang, pagkabili mo sa ginto, scrap man o buo man, pare-pare yung presyo niyan, iano mo na agad, ibenta mo na agad. No? Kung malapit ka rin lang sa mga pwede mo pagbentahan, sa mga scrap o ano man. Pagbili mo, benta mo na agad. No? Pero kung marami kang mga puhunan, marami kang pwedeng may malaki ang capital mo, pwede mong itago mo lang yung mga ginto mo muna. Bili ka ng bili. Tapos sabay tago mo lang yung mga jewelry o na nabili mo best. Yun lang po best. Sa mga napadaan sa aking channel, maraming po salamat. Subscribe po. At meron akong FB page. Please follow for more tips and guide. Bye-bye. Thank you for watching, guys.